siya na pinamagatang may investment ka na ba? At ang topic natin ngayon ay materialism. Sabi po dito, yung concept ng materialism is the belief that only physical matter exists and that everything, including thoughts, emotions, and even the soul, can be explained by material causes. It denies the existence of anything spiritual or supernatural. This worldview stands in direct contrast to the Christian belief in a creator God, spiritual realities, and eternal life. At ang Bible verse natin matagpuan sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Treasures in heaven. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Sa Tagalog po, ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ng isang ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. At ang teachings natin ngayon ay number 1. Materialism makes people become materialistic. Siyempre po, diba? Yung mga material na bagay, kala natin yun magpapasaya sa atin, diba? Parang ang saya natin pag nabibili tayong bagay para sa ating sarili, lalo na nung pag iniisip mo na parang bata pa lang ako, gusto ko na ito, tapos may nabibili mo na parang fulfillment siya para sa atin. Pero pag sobra kasi pangit na rin tingnan na parang kala mo lahat ng bagay kailangan din may limitation tayo. Number 2 po, the Bible affirms the spiritual realm. Ito po yung Bible tinuturo na about sa spiritual realm. Talagang lahat ng nangyari totoo. Talagang hindi mo siya mababago. Yung bagay na sa Biblia as is na siya. Kung paano namatay ang ating Panginoon, kung paano siya nagkatawang tao, kung paano siya napunta dito sa lupa at umakyat ulit sa langit. Ganun po. Number 3 po, Christians invest in this present life for eternity. Ito ba? Yung mga Christian ito po, ini-invest para sa present life. And sabi nga kanina, mas maganda na mag-invest tayo sa hindi tayo dito mag-invest kasi diba sabi nga may insekto, may kalawang, may magnanakaw sa langit. If ever na mag-i-invest tayo, wala itong makakapasok na magnanakaw, walang insekto, walang kahit anumang maninira ng investment na meron tayo. Talagang kung ano investment na meron tayo, talagang ganun pa rin yun. Hindi siya magsisira, hindi siya mananakaw, hindi siya kakalawangin and anything. Number 2 po, and application na pala. And paano dito ma-apply sa ating buhay? Number 1, reject materialism and materialistic attitude. Ito po, dapat na-reject po natin yung mga material na bagay or pagiging materialistic natin kasi hindi yun parang maganda tingnan. Lalo na nga, yung sabi ko kanina na parang kala mo lahat ng bagay kailangan mo, lalo na pag may pera, hindi natin iniisip na yung ipon para sa importanteng bagay. Kasi gano'n tayo, diba? Minsan, mga indecisive, mga tayo, parang lagi tayong tawag dito? Parang sige-sige tayo lumastos o bumili ng mga bagay ng mga material, lalo na pag may pera tayong hawak. Kailangan may control din tayo. And number 2 po, discover your life's purpose and live accordingly. Dapat po na discover po natin yung ating sarili. I-discover din natin yung buhay ng ating Panginoon para may guide tayo kung paano natin papalaguin yung ating buhay, yung ating sarili. And yun, yung ipamuhay natin kung paano namuhay ang ating Panginoon, kung paano naging example
responsible siya para sa atin. Ayun yung pinaka-best way para ma-discover mo yung buhay mo. Unang-una, i-discover mo muna yung buhay ng ating Panginoon para sa guide na ibibid mo na buhay mo. And lastly po, treat this present life as an investment for eternity. Ito po present na ito, dapat nag-i-invest tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon para investment ito ng pangmatagal ng eternity na siya. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at ito po natin kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.